Hello, good morning. Time check 8 AM. Ito, maulan pa rin tayo. Ang bagyo ay kasalukuyan nasa area ng Tugigaraw. Dito tayo nagpalipas ng gabi sa Gumon Travelers Inn dito sa corner Apayao. Yan, medyo tinanghali. Maaga ako nagising kaso napagod na yata, tinanghali na lang bumangon. So alas 8 ngayon. Nakapag-prepare na rin man ako. Magtatali na lang ng gamit. Tapos take off tayo. So expect natin another wet ride. Okay. Yung isang cellphone natin bumigay na. Nalunod na sa ulan. Ayaw na mag-charge. Okay. Sige. Gear up. Tapos biyahe tayo. Yun. Habang pasaw tayo ng pasaw, palakas ang ulan. At makikita nyo doon sa malayo, sa kabundungan, halos ito pa isa. Yung mga ilog talagang magang-magana. Yan, may mga landslide. Kaya mag-iingat, ingat. Yan, sa malayo, halos zero visibility. Yan, walang maulan. Tapos yun nga, yung ilog, mapapansin mo, talagang magang-magana. Hapon, nung dumaan ako dito, hindi pa brown yung ilog eh. Parang maasul-asul pa eh. Saan tayo? Uy, tuwa ko na, pinakpok. Approaching Tabuk tayo. Expected, ulan pa rin at lalong lumakas ang ulan. Habang tayo sa Tabuk. Pero pagdating sa Tabuk, na tayo, magkakaroon ng layan. Hindi na tayo mapasok ng Tabuk City proper. Titingin lang tayo ng gasolinahan, malapit dyan sa may kanto na yan. Tapos pagdating ng pagas, nakaanan na tayo ng layan. Anong may status din sa pakyat ng Siglayan, Bontas, Tagaga kasi bagyo natin sa east side eh. Kaya expected habang papalapit tayo ng Tabuk, sigurado sa area ng Tugigaraw mas malakas pa ulan dun. So yun nga, expected naman yan na habang papalapit tayo ng Tabuk, malakas ang ulan. Ito po ang station. Premium full tank. Ay, wala siya. Okay, dito na tayo sa sakop ng Tabuk. Mga 4 kilometers to bago yung intersection. Nagpagas na muna tayo dito. Max Oil. Yan, nagpagas tayo dyan. Gaya ng nakikita natin, talagang patuloy yung pag-ulan. Yan. Tapos yun nga, pagdating sa may kanto, gaya ng sabi ko, hindi na tayo papasok sa intersection. Hindi na tayo papasok sa Tabuk proper. Kakanan na tayo sa intersection, papunta ng Tinglayan. Okay, ingat pa rin. Sarap naman yung bahay, malamig, talagang basa lang at maingat sobra sa mga madudulas na area. Okay, tara, biyahe, alay. Kung nasa kaliwa natin, yan ang Chico River. Ayan, isa sa malaking ilog dito. Sa area ng
ako tumabi kasi hirap ang picture. Ang lakas ng ulan. Pag ganito kalakas ang ulan, nakakagulang sinutin ng cellphone eh. At saka isa na tayong na-dead sa cellphone, ayaw mag-charge eh. Baka madalwa ko pa tayo. Ito na lang, ano na lang kaya na itong ating GoPro. Okay, tuloy tayo. Andito ako sa pagitan ng Tabuk Libuagan Road. Ayan, dito sa area na to. Nalaglag yung yung tornilyo ng footpeg. Nalaglag. Nagulat na lang ako, biglang nalaglag yung paa ko. So, ito may nakita ako ditong mini motorcycle shop dito. Buti may nakita akong tornilyo. Ito. Nakabili naman ako ng tornilyo. Ayan. So, nakabit na natin yung footpeg. Alright, nice one. Sige, tapos ngayon ay around 12:30 na yata. 12:30 na ngayon. So mag lunch na rin ako. Tinapay na lang yung lunch natin para tuloy-tuloy tayo. Initial plan ko mag lunch ako sa Libuagan o kaya sa Tinglayan eh, pero medyo malayo-layo pa, around 30 kilometers pa siguro yan. So dito na lang, kain tayong tinapay para dire-diretso tayo. Picture sa Tinglayan, then Sagada. Alright, let's go. Ito, Libuagan na ito. Ito yung bayan ng Libuagan. Sarap. Nais ko yung ganitong ride. Barangay Tangboy.
namatay yung motor dito sa may Langso Bridge. 6 kilometers before yung Tinglayan. Halos 10 minutes na akong nagpapadyak ng kickstart. Ayaw talaga mandar. Feeling ko nakahigop ng tubig. Tignan natin. Padyak lang padyak. Gasolina pa to. Nakakarga natin yung tabok Okay, ayaw talaga mandar. So option ko ngayon 6 kilometers na lang yung Tinglayan. Magtutulok ako hanggang Tinglayan. Tulak natin hanggang Tinglayan. Hopefully may makatulong sa atin doon. Problema nito mukhang paahon to. Tignan natin. Let's go. Isa na natin kaysa walang nangyayari. So galing doon sa taas ng bundok, ayaw na umandar. Palusong naman, nag free wheel ako, konting tulak sa mga patag. At ito yung unang-unang shop na nakita ko. Medyo basic shop lang, wala talagang mekaniko, gasolina and basic supply lang. Tinry ko i-drain, mukhang may tubig nga, pero ayaw pa rin mandar. Nagkarga akong gasolina, ayaw pa rin mandar. Ngayon pinapasilip ko yung spark plug, baka basa na ng gasolina. Tingnan ang sunog nya, itim na itim ay hindi, kulay brown pero basa basa. Sige, subukan na. Medyo mamasa-masa yung kaya ayaw pumutok. Sige, papalitan natin. Subukan natin. Ayun, umandar na after mapalitan ng spark plug. So yun nga, mukhang hindi naman deads talaga yung spark plug. Kaya lang dahil doon sa matinding ahon, lagi ako naka full throttle, hindi nasusunog lahat yung gasolina. Basang-basa ng gasolina yung spark plug So probably yun yung reason kaya ayaw umandar kanina. Talagang hindi na kayang paputukin, basang-basa ng spark plug. So nung pinalitan namin ng spark plug, ito umandar na, one click lang, andar na kagad. Okay, maraming salamat sa shoutout dito sa shop na to. Around 4 to 5 kilometers before yung bayan mismo ng Tinglayan. Pagka may problema, ito mayroong shop na madadaanan dito. Okay, tuloy tayo. Maraming salamat. Alright, kape tayo. Ganito ang hospitality sa probinsya. Nakita ni Chief, nagpipicture ako doon, inimbitahan ako para magkape. Yung kape dito, kaping Barako syempre. Kaping Kalinga yan. 120 sa Starbucks yan. Native na native. Oh. Alright, ito yung police station, yung ginagawang health unit. Ayan, dito. Sapat na ebidensya na siguro to na nakarating ako ng Kalinga, ng Tinglayan. Alright, kape tayo, tapos biyahe uli. Bye-bye. Ito daw bundok na to. Ayan, tawag nila dyan Sleeping Beauty. So hindi lang daw makita ngayon, sabi nung pulis, dahil maulan. Pero pagka wala daw ulan at clear yung sky, kitang-kita daw na nakahiga, yung parang may babaeng nakahiga na matangos ang ilong, ganun. Tapos makikita rin yung bibig. Yan, kaya tawag nila dyan Sleeping Beauty. May mga umakyat daw na mountaineer dyan. So i-research ko yan, tignan natin. Okay, tuloy-tuloy tayo. Expected arrival natin ito mga alas 7, alas 8. Sana kahit maulan, smooth ang biyahe, tuloy-tuloy. Let's go!
Ngayon time check 6 PM. Touchdown na tayo dito sa Bontoc. Hindi pa tayo dito magpapalipas ng gabi. Push tayo to Sagada. May booking ako doon sa Sagada. In-expect ako na darating doon. Pero saglit na ngayon, mga alas 7 nandun na tayo. So nagpagas na ako sa Petron. Diyan sa bandang unahan may Petron. Tapos super late lunch na medyo early dinner. Kumain na rin ako dito kasi sa Sagada maaga natutulog doon. Baka wala akong abutan na makakainan. So kumain na muna ako dito. Lunch con dinner na yan. Okay, dito sa Mountain Hotel Restaurant. Alright, gear up. Tapos diretso tayo ng Sagada. Mga 7 o'clock nasa Sagada tayo. Okay, bye bye. Alright, 6:30. Touchdown tayo dito sa Sagada Welcome Arc, Welcome Marker pala. Yun. Okay, konti na lang to. Ilang kilometers na lang yan. Doon sa may mismong center ng Sagada. Okay, tara. Ilang pictures lang, tapos biyahe tayo. Tara. Okay, ngayon po ay August 27, Sunday. So hanggang sa ngayon ay hindi pa po pinapayagan ang mga 4 wheels na umakyat ng Sagada via Dantay Road. So pag-aakyat ng Sagada, yung alternate route doon sa may area ng bago dumating ng Sabangan, doon sa may kabilang daan, parang backdoor yun. Doon po ang daan ng mga 4 wheels. Dahil po dito sa landslide na na-wash out na ito, hindi pinapayagan umakyat ng mga kahit anong klaseng 4 wheels. So meron lang maliit na gilid dito, motorsiklo lang ang pinapayagan dyan sa maliit na gilid na yan. Talagang wala, putol talaga yung karsada, nag-landslide dito. Okay, sige, ingat po sa mga babiyahe.